Nakakalungkot na madalas nasusukat ang kahalagahan ng isang tao ayon sa silbi nila sa buhay ng iba. Pag dumating ang panahon kung saan ay wala na silang may pakitang pakinabang, mabilis silang naiitsapwera. Ikaw kabarangay, minsan ka namang naging inutil sa mata ng iba. Dear Papa Dudut, ako po si Gwen, 42 years old, dating assistant principal sa isang private school sa labas ng Metro Manila. May dalawa kaming anak ng asawa kong si Victor. Ang panganay ko ay si Pao, 25 years old. Kakagraduate lang ni Pao sa college. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang call center agent. Ang bunso ko naman si Judy ay 23 years old. Graduating na dapat siya noong 2021 kaso nung pumutok ang pandemic. Dala ng takot at pag-iingat na rin ay hindi na lamang niya tinuloy ang pag-aaral at nag-focus na muna sa nakuha niyang trabaho online na work from home ang setup. Ngayong 2023 ay nag-enroll na siya para matapos na niya ang 4th year at makagraduate na siya. Pero hindi niya binitawan ang trabaho niya. Natutuwa ako sa mga anak ko kasi nag-aral sila ng maayos at hindi kami binigyan ng sakit ng ulo. Kahit nahirap kami ngayon sa buhay dahil na-stroke noon ang asawa kong si Victor. High school at college sweethearts kami noon ni Victor, Papa Dudut. Siya ang una at huling boyfriend ko at ako naman ang una at huling girlfriend niya. Maraming naiinggit sa amin nung kinasal kami at sinasabi nila na ang swerte raw namin sa isa't isa. Dahil nagawa naming pakasalan ang best friend namin. Hindi ko alam kung swerte nga sa isa't isa pero totoo namang nagsimula kami noong high school na mag-best friend. At magmula noong naging kami na ni Victor ay hindi ko na pinansin yung ibang lalaking nanliligaw sa akin. At si Victor naman hindi na nanligaw sa iba. Maliit na babae lamang ako, Papa Dudut. 5'5" lang ang taas ko. Samantalang si Victor ay 5'10". Ang sabi nila kamukha ko raw si Miss Gina Alhar noong kabataan pa niya. Si Victor naman ay kamukha ni Rowel Santiago. Napaka-responsable at maalalahanin ni Victor, Papa Dudut. Kaya nasanay na akong nakadepende sa kanya palagi sa mga desisyon namin sa buhay. Simula nung mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kami hanggang sa noong mag-asawa na kaming dalawa. Siyang nagtulak sa akin na mag-pursue ng master's degree sa education kaya ako naging assistant principal sa isang private school. Kahit yung kursong kukunin ng mga anak namin, siya rin ang tumulong para makapag-decide sila na tama at ayon sa kakayahan nila. Kaya malaking dagok sa pamilya namin nang mabalitaan naming inatake sa puso si Victor noong 2019 habang nasa gitna ng isang meeting sa opisina. Hi Ma, nandito na kami ni Judy. Ay anak, mabuti naman. Kanina pa kayo hinahanap sa akin ng papa nyo. Kumusta si Papa? Mukha namang bumubuti na ang kalagayan niya. Binigyan siya ng gamot kanina kaya nakatulog siya. Katutulog pa lang niya mga 10 minutes nang dumating kayo. Okay ang tulog si Papa Ma, para bumilis recovery niya. May mga binili nga pala kami ni Judy sa katabing grocery nitong ospital bago dumiretso dito. Pakipatong mo na lang ang mga yan sa lamesa, nak. Salamat. Okay. Sorry Ma kung natagalan kami. Naghanap pa kasi kami ng adult diaper na kakasya kay Papa. Out of stock na yung brand na ginagamit niya dito sa ospital eh. Okay lang. Sinabi ko naman sa papa nyo kanina na gagabihin kayo ng dating kasi marami pa kayong lalakarin. Nauunawaan naman niya. Ma, umiiyak na naman ba kayo? I'm sorry. Nung tinitignan ko kasi ang papa nyo habang natutulog,
Naisip ko, kawawa naman siya. Hindi na niya magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hindi na siya makakapag-basketball. Hindi na tayo makakalabas ng bahay para manood ng sine at kumain sa labas. Ma, ang importante, buhay pa rin si Papa. Pwede tayong umiyak sandali, pero wag naman araw-araw. Sa tuwing dumarating kami ni Kuya Pao dito sa ospital, naaabutan namin kayong umiiyak. Hindi ko naman pinapakita sa papa niyo. Ayokong kaawaan niya ang sarili niya at lalong ayokong kaawaan niya tayo. Major heart attack nga ang nangyari kay Papa. Pero sabi ng doktor, dahil bata pa si Papa, makaka-recover siya. Kailangan lang ng therapy para makagalaw siya ulit at makalakad. Matagal na proseso pero posible. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa niya magagawa yun. Hindi lang siguro ko sanay na hindi natin naririnig ang opinyon ng papa niyo pagdating sa mga mahahalagang desisyon sa buhay natin bilang isang pamilya. Sa lagay ni Papa ngayon, Ma, tayo ang gagawa ng lahat ng mga desisyon. 3 naman tayo ni Kuya Pao, kaya kakayanin natin to. Kailangan tayo ni Papa ngayon, kaya kailangan nating maging matatag, Ma. Kung magpapatalo tayo sa sitwasyon natin, lalo lang tayong walang magagawa para magbago ang kalagayan niya. Mabuti na lang nagmana kayo sa papa niyo at hindi sa akin. Ma, nagiging masyado na kayong emosyonal. Kasi mula nang ipinasok si Papa sa ICU at nilagay sa regular room, hindi pa kayo umuuwi. Ang mabuti pa, ako na muna magbabantay kay Papa ngayong gabi hanggang bukas. Tutal, wala naman akong pasok sa school. Holiday kasi bukas. Oo nga, Ma. Tama si Kuya. Kailangan niyo rin ng pahinga. Mahirap na kung pati kayo magkakasakit. Sige kayo, pag nangyari yun, mapipilitan si Papa na gumaling agad para maalagaan kayo. Salamat mga anak. Aaminin ko, Papa Dudut, nalaman ko kung gaano ako kahina noong inatake sa puso si Victor. Natulala na lamang ako nung tinawagan ako ng office nila at sinabing inatake siya. Mabuti na lang at nasa bahay ang 2 kong anak at sila ang nagdala sa akin sa ospital. Kung wala sila baka hanggang ngayon, nakatulala pa rin ako. Pagkalipas ng 1 buwan, nakalabas na ng ospital si Victor. Dahil wala kaming makuhang caretaker agad ay kinailangan kong mag-leave ng 3 araw para matutukan ang pag-aalaga sa asawa ko. Tumutulong din ang mga anak ko pag libre sila. Noong atakihin sa puso si Victor, nag-aaral pa pareho ang 2 naming anak. Ayoko namang huminto sila sa pag-aaral kasi 1 taon na lamang matatapos na si Pao sa college at si Judy naman, 2nd year college na sa susunod na taon. Buong tapang kong inako ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Victor dahil ako ang asawa niya at sumumpa kami sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero ang hirap pala, Papa Dudut. Napakahirap, Papa Dudut. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at naglilinis kay Victor tuwing dumudumi siya o umiihi. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang umiiyak habang pinapalitan ko siya ng diaper. Hindi ko na tinatanong kung bakit siya umiiyak dahil baka maiyak din ako. Pero alam ko na nahihiya siya sa akin dahil ako ang gumagawa ng mga bagay na yon. Mabait na pasyente si Victor. Hindi siya magreklamo hanggat hindi talaga siya nasasaktan. Dahil paralisado ang kalahati ng katawan niya, mas madalas siyang nakahiga kesa nakaupo kaya marami siyang bed sores sa kanyang likuran. Sa gabi lamang siya umuungol para ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Minsan, bumabangon ako para itagilid siya at hindi na lumala pa ang sugat niya sa likuran. Minsan naman ay aaminin ko, Papa Dudut, hinahayaan ko na lamang siyang umungol sa gabi. Siguro dahil sa sobrang pagod sa maghapong pag-aalaga ko sa kanya, kaya hindi ko na siya inaasikaso.
O siguro'y dahil sa galit sa kanya at sa sarili ko. Galit sa kanya kasi hinayaan niyang atakihin siya sa puso kahit na alam kong hindi niya kasalanan yon. At galit sa sarili dahil napakahina ko. Napapagod lang, umaayaw na ako kaagad. After 3 months, nakakuha kami ng caretaker na pwedeng mag-alaga sa kanya sa araw. Ako na lang at mga anak ko ang nag-aalaga kay Victor sa gabi at tuwing weekends. Bumabalik na rin ako sa trabaho after 3 months. Maraming pagbabagong nangyari sa school na pinapasukan ko. At isa sa mga pagbabagong yon ang pagdating ni Jefferson. Patay mali siya. Anong patay mali siya? Nakita ko yon. Nakita mong ano? Nung binigyan ka ng bulaklak ng bagong teacher natin, si Jefferson. Wala yun. Ano ka ba? Nagpasalamat lang sa akin yung tao dun sa binigay kong evaluation sa kanya nung nag-demo siya. Paano niya nalaman yung evaluation mo? Hindi ba confidential yun? Personal friend niya raw yung isang teacher. Nalaman niya na dahil sa akin kaya siya natanggap dito sa school natin. Wow! At may bulaklak agad na kapalit. Iba ha? Ikaw naman? Walang mali siya yun. Grateful lang yung bata. Hoy! Anong bata sinasabi mo? Matanda na yon at binata, Gwen. May itsura rin. Kaya ingat ka. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Chalu? Para na niya akong nanay. Halos magkasing edad lang sila ni Pao, kaya anong ingat ang gagawin ko? 15 years lang ang tanda mo sa kanya. Okay pa yun. At tanggap na yun ngayon. Nabasa ko nga, exciting yung ganong age ka para sa millennials. 2 in 1, nanay na, girlfriend pa. Tumigil ka nga. Educators tayo, Chalu. Hindi tayo dapat nasasangkot sa mga ganong usapin. Isa pa may asawa ko. Masaya ako sa naging buhay naming mag-asawa. Ni sa panaginip hindi ko naisip na pagtaksila ng asawa ko. Ikaw naman, masyado mo namang sineryoso. Nagbibiro lang ako. At saka, totoo man o hindi, walang masama kung may crush sa'yo si Jefferson. At least dahil sa'yo, nai-inspire siyang maging mabuting teacher. Kahit na biro wag mong sasabihin yon. Wag ngayon. Gwen, pinatatawa lang kita dahil alam kong hirap na pinagdadaanan ng pamilya mo. Gusto ko ring makita yung dating Gwen na palaging nakangiti at nagbibigay ng encouragement sa mga bata at co-teachers niya. Sana nga bumalik na yung dating Gwen na kilala nyo. Ma'am Gwen, Ma'am Chalu, pauwi na ba kayo? Maya-maya siguro, Jefferson. Bakit mo na itanong? Sabay na kayong umuwi sa akin mamaya. Dala ko yung kotse ko. Sigurado ka? Nakakahiya. Naku, huwag kayong mahiya. On the way naman yung mga bahay nyo papunta sa amin. Si Ma'am Chalu na lang. Marami pa akong kailangan tapusin. Salamat na lang. Ay, ako na lang kung ayaw niya, Jefferson. Ihatid mo ako sa amin, ha? Opo, Ma'am Chalu. Papadudot ng gabing yon. Hindi pa ako nakakatapak sa bahay namin, parang pagod na ako. Parang nagrebelde ang kalooban ko at sinasabing mas mapapagod pa ako buong gabi dahil kailangan ako ni Victor. Umiling na lamang ako at bumuntong hininga ng malalim at sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong labanan ang mga ganong pakiramdam para sa kapakanan ng pamilya namin. Araw-araw pagkagaling ko sa trabaho ay kailangan kong kumbinsihin ang sarili ko na pumasok sa loob ng bahay. Nagtatagumpay naman ako na himukin ang sarili ko na pumasok sa bahay, magbihis at alagaan si Victor. Tuwing umuwi ako, maliligo muna ako, magbibihis at kakain ng mabilis. Bago ko naman ituon ang atensyon ko sa asawa ko. Para kang nag-aalaga ng sanggol, Papadudot. Ganon yung pakiramdam. Kasi walang kayang gawin si Victor, kailangan talaga siyang alalayan. Hindi siya kakain kung hindi mo siya pakakainin. Mamamaho siya kung hindi mo siya lilinisan. Pwedeng may mangyari sa kanyang masama kung hindi mo siya babantayan.
Minsan mas mahirap pa sa akin kapag ang daming ginagawa sa school na tipong ubos na ubos ako tapos pag uwi ko ay aalagaan ko pa ang asawa ko. May mga pagkakataon na hindi ako excited umuwi pero kailangan kong gawin. Lagi akong puyat at tuwing weekend lang ako nakakabawi ng kaunting tulog kasi wala akong pasok. Pero dumating ako sa punto na habang inaasikaso ko si Victor, may mga pagkakataon na hindi ko na nararamdaman ang pagod. Madalas din na nahuhuli ko ang sarili kong napapangiti. Napapangiti ako hindi dahil inaalagaan ko ang asawa ko, kung hindi dahil naaalala ko ang mga kabutihang pinakita sa akin ni Jefferson. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago ma-stroke si Victor ay normal ang takbo ng buhay namin. Normal din ang relasyon naming mag-asawa. Hindi kami ganoon ka-intimate palagi, siguro dahil pareho kaming pagod sa trabaho kaya mas pinipili na lamang naming matulog. Pero dahil mahal namin ang isa't isa ay mas na-express namin sa ibang paraan ang pagmamahala namin. Hindi namin sinusukat ang lalim ng samahan namin sa kama kundi sa lalim ng malasakit namin sa bawat isa. Yun ang namimiss ko kay Victor mula nung maparalyze siya, Papa Dudut. Namimiss ko yung mga usapan namin tungkol sa trabaho, sa mga bata o sa kahit na anong bagay. Namimiss ko yung mga ngiti niya sa tuwing nahihirapan ako sa trabaho. Tapos mamasahihin niya ang likod ko at sasabihing magiging maayos din ang lahat bukas. Namimiss ko yung mga yakap niya sa tuwing natatakot ako, kapag kumukulog at kumikidlat. Papadudot, yun ang dinadasal ko noon sa Diyos tuwing gabi. Ibalik na niya sa akin ang asawa ko. Yun din siguro ang dahilan kaya naging magiliw ako kay Jefferson, Papadudot. Pag dumarating ako sa school ay lagi niya akong kinukumusta. Pag lunch, kung hindi siya sasabay sa aming kumain ay padadalhan niya ako ng paborito kong dessert. Napapansin ko rin ang iningitian niya ako sa tuwing nakikita niyang umiinit na ang ulo ko sa mga bata sa school at sinasabi sa akin na okay lang yan, Miss Gwen. Hindi ko sinasabing nalipat kay Jefferson ang pagmamahal ko kay Victor, Papadudut. Ang sinasabi ko lang ay nakikita ko kay Jefferson ang ilang katangian ng asawa ko. Kaya itinuring ko na siya na parang kapatid o pamangkin. Pero dahil kay Jefferson kaya ako na-frustrate sa sitwasyon naming mag-asawa. Gusto kong maging masigla si Victor kagaya ni Jefferson. Pero hindi niya magawa, Papadudut. Nung minsang pinuntahan ako sa bahay ni Jefferson para maghatid ng ilang papers na kailangan kong pirmahan ay naabutan niya akong nagpapaligo kay Victor. Nang malaman niya kung anong ginagawa ko ay agad niya akong tinulungan. Siya ang nagbuhat kay Victor papunta sa kwarto namin. Tumulong din siya sa pagdadamit kay Victor. Nung pinakilala ko si Jefferson kay Victor ay hindi ko alam kung bakit nakangiting tumingin sa akin si Victor. Pero malungkot ang kanyang mga mata. Nagtaka ako pero hindi ko na lamang pinansin. Nang nakahiga na si Victor ay niyaya ko si Jefferson na magmerienda muna bago umalis. Ang dami niyong nakasabit na mga picture sa pader. Nakuha namin ni Victor yan sa mga magulang namin. Ganyan din kasi sila, mahilig magsabit ng mga picture sa pader ng bahay. Parang dekorasyon na rin. Sino tong dalawang bata? Mga anak namin yan. Panganay namin si Pau, yung babae, bunso namin si Judy. Lika, tabihan mo ko dito sa sofa, may ipapakita ako sa'yo. Tignan mo to. Wow, Miss Gwen! Ang ganda niyo ng wedding day niyo! Ikaw naman, Jefferson. Lahat ng bride maganda sa araw ng kasal niya. Hindi, maganda talaga kayo. Thank you. Hanggang ngayon. Gusto mo pa ng iced tea? Sandali lang ikukuha kita. Ako na lang kukuha, Miss Gwen. Alam kong pagod ka na. Ha? Okay. Sige.
Miss Gwen? Bakit? Nakita mo na yung pitchal ng iced tea? Ito ba yon? Yung nandito sa malapit sa lababo? Oo, yan yun. Sabi ko ito na yun eh. Salamat. Kuha ka na rin dyan ng cookies kung gusto mo. Kumain na ako ng isa. Ma, sinong kausap mo? Anak, nandiyan ka na pala. Bakit kayo tumatawa na parang teenager? Anong parang teenager? Ano bang sinasabi mo? Kausap ko yung bisita ko. Nandito ngayon yung bagong teacher namin sa school. Nasa area raw siya kaya dumaan na siya rito. Hello? Pao, anak. Siya si Jefferson. Kumusta si Papa? Natutulog. Pinagpahinga ko muna kasi katatapos lang niyang maligo. Mabuti na lang dumating si Jefferson. Tinulungan niya ako magpaligo sa papa mo. Ano ba naman yan, Ma? Sana hinintay niyo na lang ako. Nang istorbo pa kayo ng ibang tao. Ha? Anak, ang nangyari kasi… Hindi, walang kaso yun. Di naman ako na-istorbo. Masaya ako na nakatulong ako. Okay lang sa akin. Kung okay sa'yo, sa akin hindi. Hindi okay sa akin na pinaliliguan ng ibang tao ang tatay ko. Ma, puntahan ko muna si Papa. Sige, Pao. Sunod ako sa'yo, Ron. Miss Gwen, naku, late na pala. Pasensya na kung ginabi na ako rito. Una na rin ako. Kita na lang tayo sa school bukas. Oo, sige. Salamat sa tulong mo, Jefferson. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala yon. Good night. Bye. Papa Dudut, nagpasalamat ako kay Jefferson bago siya umuwi. Malaking tulong yung pag-alalay na ginawa niya kay Victor papunta sa kwarto namin. Nabawasan ako ng trabaho at natipid ko ang lakas ko para gumawa pa ng ibang mga gawaing bahay. Dahil sa pagmamalasakit ni Jefferson ay nakapag-relax ako ng kaunti. Nawala ang pag-aalala ko ng bahagya. Sa totoo lang, habang nagkukwentuhan kami ni Jefferson, inihintay ko na umuwi ang mga anak ko para maipakilala ko sa kanya. Proud ako sa mga anak ko kaya ibibida ko talaga sila. Nalungkot nga lang ako sa kinalabasan ng pangyayari. Hindi kasi yon ang naisip ko na magaganap. Hindi ko maintindihan kung bakit nagalit si Pao noong nakita niya si Jefferson. Hindi naman magagalitin ang anak ko. Marahan lang siya at hindi mainitin ang ulo. At hindi ko rin maintindihan kung bakit noong moment na bumukas ang pinto ng bahay namin at pumasok si Pao sa loob ay feeling ko para akong batang nahuli ng magulang na may ginagawang hindi nila ikakatuwa. Nang gabi ding yon, nagkasagutan kaming mag-ina. At saka ko na nalaman kung bakit nagalit si Pao nang makita niya si Jefferson. Pa, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Babalik ako agad. Pao, mag-usap nga tayo sandali. Mamaya na, Ma. Marami pa akong gagawin. Aasikasuhin ko pa si Papa. Ngayon na tayo mag-usap. Ano bang pag-uusapan natin, Ma? Alam mo ba kung anong ginawa mo kanina? Hindi, Ma. Bakit? Ano bang ginawa ko? Pinahiya mo ko sa bisita ko. Paano kita pinahiya, Ma? Hindi kayo dapat mahiya. Wala sa atin ang dapat na mahiya. Dahil wala naman akong ginawang masama. Binastos mo si Jefferson kanina. Tinaasan mo siya ng boses. Pao, hindi ka namin pinalaki ng papa mo na walang galang. Ang galang pinapakita sa mga taong mabubuti ang kalooban, hindi sa mga tao na may masamang intensyon. Anong masamang intensyon ang sinasabi mo? Pumunta rito si Jefferson para magpapirma ng mga document na kailangan naming isubmit ngayon. Nagmagandang loob lang siyang tulungan ako sa pagpapaligo sa papa mo. Hindi lang siya ngayon pumunta dito. Hindi ba siya rin yung madalas maghatid sa inyo pa uwi? Dalawa kami ni Chalo na hinahatid niya. Si Chalo ang unang bumababa tapos ako. Iniisip mo ba ang ako lang ang hinahatid niya? Ma, hindi mo alam. Ganun ang style ng mga lalaki. Anong style ang sinasabi mo? Style yun para mahulog ang loob niyo sa kanya. Alam kong si Papa ang first at last boyfriend niyo. Kaya mahina kayo bumasa sa mga paraan na ginagawa ng ibang mga lalaki para makuha ang babaeng gusto nila. Wala siyang gusto sa akin. Meron, Ma. Meron. Hindi nyo kasi nakikita yung nakikita ko.
Tsaka kitang-kita ko rin na nahulog na ang loob niyo sa kanya. Pao, mali na yung mga paratang mo. Hindi ako nagkakamali, Ma. Alam mo rin na totoo ang sinasabi ko. Madali kayong naluloko ng lalaking yun kasi nalulungkot kayo. Alam ko yun. Kitang-kita ko yun. Naghahanap kayo ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi na kayang ibigay sa inyo ni Papa. Tapat ako sa papa nyo. Ni hindi pumasok sa isip ko kahit minsan ang pagtaksilan siya. Kahit hirap na hirap ako, kahit ang bigat na ng lahat, hindi ako nagrereklamo dahil mahal ko siya. Kasama ako ng papa nyo na kinakalaban yung sakit niya para mas mabilis siyang gumaling. Tinitiis ko lahat at kinakaya ko lahat para sa papa nyo. Kung ganun ang tingin nyo sa akin, mabuti pang wag nyo na akong ituring na ina. Ma, I'm sorry. Natatakot lang ako. Kasi hanggang ngayon, halos hindi pa rin gumagaling si Papa. Natatakot ako na baka dahil doon, iwan mo siya. Pag nangyari yun, baka lalo siyang magkasakit. Ayoko lang na grumabi ang lagay ni Papa. Gusto ko na siyang gumaling para bumalik na tayo sa dati. Miss ko na si Papa nung malakas pa siya. I'm sorry, Mama. I'm sorry din, anak. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na aabot sa ganon ang naging pagtatalo namin ng anak kong si Pao. Hindi ko intensyon na masampal siya. Hindi ko napigil ang pagsabog ng emosyon ko dahil sa paratang niya sa akin na nahuhulog na ang loob ko kay Jefferson. Hindi ko lang matanggap na iniisip ng anak ko na hahayaan ko ang aking sarili na tuluyang ibaling sa ibang pagmamahal na meron ako para sa aking asawa. Nakakagulat na umabot na pala si Pao sa punto na iniisip niya na iiwan ko ang papa niya para kay Jefferson. Ayaw ko man sanang gamitin ito na dahilan pero tao lamang ako, Papa Dudut. At ng mga oras na yun ay napuno ako kaya nagresulta sa pagsampal ko kay Pao. Mabilis ko namang hiningi ng tawad yon sa anak ko, pareho namang kaming nahimasmasan matapos naming magkasagutan. May nasabi ang anak ko na hindi ko maitatanggi na tama si Pao, Papa Dudut. Si Victor lang ang una at huling boyfriend ko. Kaya hindi ko siguro talaga mababasa ang dynamics ng lalaking may kinukursunadang babae. Clueless nga siguro talaga ako pagdating sa mga lalaki. At dahil sa magandang halimbawa na pinakita ni Victor sa akin at sa mga anak ko ay hindi natural sa aking mag-isip ng masama tungkol sa intensyon ng isang lalaki sa isang babae. Kaya kinabukasan after school, kinausap ko si Jefferson para mag-apologize. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nakahiga sa kama at katabi ang aking asawa, pinapractice ko sa isipan ko mga bagay na sasabihin ko kay Jefferson. Alam ko na nararamdaman niya yung kawalan ng respeto ng anak kong si Pao noong ipakilala ko siya rito. At tulad nga ng nabanggit ko kanina, hindi normal yon sa anak ko. May pinagdadaanan pala siya kaya siya nakapag-react ng ganon. Marami na pala siyang hinala na nabuo sa isipan niya. Buti na lang at sabay namin yung naayos matapos naming magkasagutan. Kinaumagahan maayos na si Pao. Balik na sa normal ang anak ko. Balik na sa normal ang kanyang pakikitungo. Siguro'y nagawa kong gawing panatag ang kalooban niya at nabigyan ko siya ng assurance na hindi ko iiwan ng papa niya para sa kahit na sinong lalaki, lalo na para kay Jefferson. Kaya lang naman ako hihingi ng pasensya kay Jefferson dahil bilang tao, nabastos siya nang wala sa lugar. Siya na nga tong tumulong, siya pa ang nasungitan at napagsalitaan ng anak kong si Pao. Pero hindi ako nag-aalala sa paghingi ko kay Jefferson ng dispensa. Alam ko naman na likas siyang mabait na tao at wala lang sa kanya yung nangyaring yon sa pagitan nila. Alam ko rin na hindi magbabago ang turingan naming dalawa dahil
Hindi siya mababaw na tao kaya nabawasan ang aking pagkabalisa. Sensitive enough si Jefferson para maintindihan kung ano man ang pinagdadaanan ng anak ko ng gabi na magpang-abot sila. Kaya kinabukasan sa school, kahit nahihiya ay nilakasan ko ang loob ko na kausapin siya at ihingi ng paumanhin ang inasal ng anak namin na si Pao Papadudut. Kumusta asawa mo kaninang umaga pag alis mo, Miss Gwen? Ayos naman siya. Wala namang naging problema. Magandang balita yan kung ganon. Buti wala kayo na-experience na kakaibang nangyayari sa kanya na tipong magpapanik kayo. Sorry, hindi kita maintindihan. Nako, pasensya na kung di ko na-explain ng maigi. Okay lang. Pero ano ba sanang ibig mong sabihin? Paano ko ba i-explain? Yung tipong bigla na lang siyang manginginig o biglang may sasakit sa kanya. Yung mga ganon. Ay, wala namang mga ganong eksena. Buti na lang. Kasi kung sakali, dadagdag pa yun sa bigat na pasan-pasan namin ng mga anak ko. Di lang dadagdag sa inyo ng mga anak mo, pati na rin ang asawa mo. Sigurado ako na siya rin nahihirapan na ng husto. Nakwento mo sa akin no na siya talagang haligi ng pamilya nyo. Kaya mahirap din lahat to para sa kanya. Oo, tama ka. Mahirap nga rin para sa kanya tong sitwasyon niya. Parang ang kinurot puso ko nung nabanggit mo na habang nililinisan mo siya at pinapalitan ng diaper, naiiyak siya. Oo. Para ako nadudurog tuwing ganun ang eksena naming mag-asawa. Pakiwari ko nahihiya siya na kailangan siyang bantayan at alagaan ng ganun. Na kailangan niya ng tulong ng iba para lang gawin yung mga napaka-basic na mga gawain tulad ng pag-upo, pagkain, pag-inom ng tubig at kung ano-ano pa. Hindi niya rin siguro sukat akalain na mangyayari sa kanya to. Naaatakihin siya sa puso. Ang lakas niya eh. Wala siyang bisyo. Maganda rin ang pangangatawan niya. Hindi siya mataba at kumakain siya ng tama. Minsan pag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, yung malakas naman sila at maalaga sa katawan pero inatake sa puso o kaya nagkasakit ng malala. Sa totoo lang, nawiwirdohan ako. Kasi diba, dapat hindi sila magkasakit kasi nga maalaga sila sa sarili. Tama ka. Ang weird ng mga ganong pagkakataon. Pero hindi mo talaga alam kung saan at kailan dadapo ang sakit. Maswerte si Victor sa'yo kasi kinakaya mo lahat. Kasi kung ibang babae yan, baka iniwan na siya. Mahal ko si Victor at alam kong maipapanalo namin tong pinagdadaanan niyang to. Hindi rin siya mahirap alagaan kasi hindi siya maarte. Oo tama, di nga siya mahirap alagaan. Nakita ko mismo yun nung tinulungan kita na paliguan siya. Pero kumusta naman si Victor, Miss Gwen? Improving naman? Mabagal ang progress niya kasi kung ano siya mula nung ma-discharge siya sa ospital matapos siyang atakihin sa puso. Ganun pa rin siya hanggang ngayon eh. Wala namang palya yung mga gamutan niya? Sinisikap ko na wala siyang mamiss na gamot. So far, lahat ng mga nareseta nabili ko naman lahat. Napapagod ang katawan ko, oo, pero never mapapagod ang puso't kaluluwa ko na alagaan siya. Dama ko yung lalim niyang sinabi niyo, Miss Gwen. Nga pala, mabalik ako sa pinag-uusapan natin kanina. Pasensya ka na sa inasal ng anak ko ha. Pero huwag ka mag-alala. Nagseselos lang siya para sa papa niya. Ni-reassure ko naman siya na hindi totoo ang mga hinala niya. Okay lang, Miss Gwen. Hindi nga totoo pero valid ang reason niya. Anong ibig mong sabihin? May dahilan para magalit siya. Kasi may gusto talaga ako sa'yo. Ano? Alam ko suntok sa buwan kung liligawan kita. Pero gusto ko lang yung pakiramdam na gusto kita. Di ko alam pero sumaya ako ng husto mula nung maramdaman ko to. Gusto kong napapasaya kita. Gusto ko napapangiti kita. Gusto ko na palagi kitang nakikita. Pero… I'm sorry kasi kumakapit ako sa isang bagay na alam kong hindi ko dapat kapitan. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Salamat sa affection na pinapakita mo sa akin pero… Huwag na akong umasa, tama? Okay lang. Pero pwede bang hayaan mo lang na may gusto ako sa'yo? Huwag mo akong iwasan. Huwag ka matakot. Ang gusto ko lang, ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit saang anggulo ko tingnan, mali si Jefferson. Mali yung klase ng pagmamahal na gusto niyang ibigay sa akin.
Pero bakit hindi ko siya pinigilan? Dapat sinabi ko sa kanya na tumigil na siya dahil hindi ko ipagpapalit sa kanya ang asawa ko. Kaya lang hindi ko ginawa yon. Naisip ko tuloy dahil sa pananahimik ko sa request niya sa akin. Baka na-encourage siya na ituloy ang panliligaw niya. Sa isang banda ay naisip ko na walang masama kahit na manligaw siya kasi hindi ko rin naman siya sasagutin. Kaya lang habang tumatagal ay nalilito na ako. Hindi ko na alam kung may gusto na rin ba ako kay Jefferson o wala. Lalo na't ng mga panahon na yon ay hindi pa rin nag-i-improve si Victor. Lalo akong dumedepende kay Jefferson para maging masaya ang araw ko. Natatakot ako. Alam ko na isang araw ay masasabi ko kay Jefferson na may gusto na rin ako sa kanya at pagsisisihan ko ang araw na yon. At dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Totoo pala na pag wala kang tapang, manghihiram ka ng tapang sa alak at magagawa mo at masasabi mo ang mga bagay na karaniwan mong hindi nagagawa o nasasabi. Nang minsang magkaroon ng party sa school ay napainom ako ng marami. Nang mapansin ni Chalo na lasing na ako, kinausap niya si Jefferson na ihatid na ako pauwi. Kumusta si Gwen? Lasing na lasing pa rin pero okay naman siya. Huminto kami kanina kasi medyo nasusuka. Nag-hazard muna kami tsaka ako siya inalalayan bumaba ng kotse. Guminhawa naman ba ang pakiramdam niya matapos niyang masuka? Mukha naman kasi mas kumalma na siya eh. Ay, maraming salamat Jefferson ha. Pasensya ka na at di kita nasamahan na ihatid si Gwen sa kanila. Hindi ko maiwan yung mga ligpitin dito sa school eh. Walang problema. Ako nga nahihiya kasi di na ako nakatulong sa inyo sa pagliligpit dyan. Ano ka ba? Kaya na namin to. Mas importanteng maihatid mo ng maayos si Gwen sa kanila. O paano? Update mo na lang ako ha. Sige, text kita agad mamaya pagkahatid ko sa kanya. Okay, sige. Salamat. Ingat kayo. Ingat din kayo dyan. Bye. Bye! Sandali na lang, malapit na tayo sa inyo, Gwen. Alam mo ikaw, wala ka. Ang plastic mo. Ako? Hindi ako. Ako ang plastic. Siyempre ikaw. Dadalawa lang tayo dito sa loob ng kotse. Ano ba sa tingin mo nangyayari ngayon? Kinakausap ko hangin, ganon? Okay. Di, sige yung hangin na lang ang plastic. Bakit ako plastic? Mangmangan pa tong plastic na to. Ang plastic mo kasi pag nasa school tayong dalawa, ang tawag mo sa akin, Miss Gwen. Tapos pag dalawa na lang tayo, Gwen na lang? Wala kang galang? Ano yun? Yung paggalang hanggang sa loob ng school premises, paglabas, bastusan na? First name basis na? Nito lang naman ako tumigil na tawagin kang Miss Gwen ah. Nung pinakilala mo ko sa anak mong si Pau, nung tinulungan kitang paliguan asawa mo. Miss Gwen pa ang tawag ko sa'yo nun ah. Kaya nga! Bakit ka tumigil? Para linlangin mo lahat ng mga tao sa school na gentleman ka? Para di nila makita yung totoong kulay mo? Wala akong nililinlang. Kaya kita tinatawag na Miss Gwen sa school kasi nirerespeto ko authority mo. Kaya ganun kita tawagin. Pero pag dalawa lang tayo at wala na sa school, wala ka ng authority sa akin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pero di hamak namang mas matanda ako sa'yo. Kaya kung authority ang pinag-uusapan, kahit wala na tayo sa loob ng school, dapat mo pa rin akong galangin. Hindi ko nakikita na dapat kong gawin yon. Hindi mo nakikita? Bakit? Bulag ka ba? Bulag ka ba o bastos ka lang talaga? Ah! Aray! Daan-daan naman sa pagpreno! Ako ba lasing o ikaw? Gwen, ano ba nangyayari sa'yo? Napapagod ka na ba? Kung pagod ka na, magbakasyon ka muna. Pumunta ka sa malayo, malayo sa lahat. Malayo sa akin, malayo sa trabaho, malayo sa mga anak mo, lalo na malayo sa asawa mo. Hindi yung iniipon mo yung pagod mo tapos sasabog ka ng ganito. Tama ka. Napapagod na ako. Alam kong sumumpa kami sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya.
Pero ngayong nasa bahagi na kami ng pagsasama namin na mahirap at malungkot, parang hindi ko na kaya. Parang gusto ko nang sumuko. Parang gusto ko nang tumalikod. Parang gusto ko nang bumitaw at dumakbo palayo sa inutil kong asawa. Ba't hindi mo gawin? No! May sasabihin ako sa'yo. Since wala tayo sa school, ibig sabihin wala akong authority over you, di ba? Kaya sige, susubukan ko magpakatotoo sa'yo. Total, pantay na lang tayong dalawa eh. Alam mo, na-realize ko, nagugustuhan na kita. Hindi kasing tindi ng pagmamahal ko sa asawa ko, pero may gusto na ako sa'yo. May nararamdaman na ako para sa'yo. Teka sandali, bago mo ko husgahan, alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya tulungan mo ako, Jefferson. Please. Willing akong tulungan ka simula pa lang nung makilala kita. Mula pa lang nung malaman ko na may mabigat kang dinadala. Handa akong harapin lahat ng mga sasabihin nila. Handa ako na samahan ka kahit saan. Kahit ngayon na kung gusto mo, umalis tayo. Kung sasama ka sa akin, dadalhin kita sa malayo. Hindi. Hindi, Jefferson. Hindi ko kailangang umalis. Ayoko magpakalayo. Ikaw ang bahala. Ako ang mag-a-adjust sa setup na gusto mo. Di mo ko naiintindihan eh. Ipaintindi mo kasi sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Tulungan mo kong maging mabuting babae. Tulungan mo kong maging mabuting asawa. Tulungan mo kong huwag mapabilang sa mga babaeng nagtataksil sa mga asawa nila. Nakikiusap ako, Jefferson. Kung talagang mahal mo ko, lumayo ka na sa akin. Kalimutan mo yung nararamdaman mo at hayaan mo ko sa asawa ko. Pag-uwi sa bahay, naligo ako kaagad para maalis ang espiritu ng alak sa katawan ko. Habang nakaharap sa salamin ay paulit-ulit kong nireplay sa isipan ko ang pag-uusap namin ni Jefferson. Sabi ko sa sarili ko na tama ang ginawa ko. Pero may kung anong lungkot ako na biglang naramdaman sa puso ko. Ginawa ko kung ano ang nararapat pero naisip ko na wala na bang halaga ang pagmamahal ko kay Victor. Talaga bang pagod na ako sa pag-aalaga sa kanya na handa ko siyang iwan at sumama sa ibang lalaki? Ganun ba ako kahina bilang isang asawa? Papadudot na realize ko na hindi si Victor ang inutil sa aming dalawa. Siguro nga ay paralisado ang katawan niya pero kahit kailan ay hindi siya naging inutil na asawa. Ako ang inutil na asawa. Ako ang walang silbi. Habang naghihirap ang asawa ko sa sakit niya ay iniisip ko ang sarili kong kapaguran. Habang nalulungkot ang asawa ko dahil hindi na niya magawa ang mga tungkulin niya sa aming mag-iina ay iniisip ko ang sarili kong kaligayahan. Nang gabing yon ay napansin ni Victor na medyo nakakainom na ako. Hindi kasi talaga ako umiinom kaya madali akong mahalata pag nakargahan ng alak ang katawan ko. Humingi ako ng tawad sa kanya kasi parang hindi ko naman siya natutulungan sa lahat ng hirap na pinagdaraanan niya. Wala akong ibang narinig sa kanya kundi puro pasasalamat. Siya pa nga raw ang dapat na humingi ng tawad kasi siya ang nakakaabala sa akin. Dagdag pa niya, huwag ko na raw siyang isipin. Ang gusto niya lang daw ay maging masaya ko. Ayaw niya raw gawing miserable ang buhay ko. Kaya ayos lang sa kanya kung may nagugustuhan na akong ibang tao. Nagitla ako doon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko at kung anong sasabihin ko. All along alam pala ni Victor na nagkakagusto na ako kay Jefferson. Ganon ako kakilala ng asawa ko. Basang-basa niya ang mga kilos ko. Naluha ako at humingi ng tawad.
Hindi na raw siya nagsalita at hindi na niya ako sinita kasi alam niya na gagawin ko kung ano ang tama. Pipiliin ko sila ng mga anak ko kesa sa sarili kong kasiyahan. Handa raw siya na magparaya para sa aking ikakaligaya. Ang sabi ko naman ni minsan na hindi pumasok sa isipan ko na iwanan siya at ipagpalit sa iba. Nagpasalamat siya at dahil daw mahal na mahal niya ako at ipinapangako niya sa akin na pipilitin niya raw gumaling ng husto sa lalong madaling panahon. Tinupad ni Victor ang pangako niya sa akin pagkalipas ng ilang buwan ay lumaki ang improvement niya. Sa ngayon ay mabagal pa rin siyang magsalita pero hindi na nauutal. Nakakalakad na rin siya gamit ang walking stick. Sa awa ng Diyos, hindi magtatagal ay babalik na siya sa dati. At kung hindi man siya lubusang gumaling ay nandito pa rin kaming pamilya niya na handang sumuporta sa kanya at laging nagmamahal sa kanya. Dahil sa pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya namin ay lalong tumibay ang samahan naming mag-asawa. Nag-resign na ako sa trabaho para makiiwas sa tukso. Sa ngayon ay nagtuturo ako sa college bilang instructor. Si Jefferson, nabalitaan ko na nag-resign na rin siya at nagpunta na sa ibang bansa. Dahil sa isang kahinaan ay muntik nang masira ang pamilya namin. Mabuti na lamang at nanalo ang pagmamahal namin ni Victor sa isa't isa. Dati nagagalit ako sa mga misis na nagtataksil sa kanilang mga mister pero ngayon ay naiintindihan ko na sila. Lilinawin ko lang, naiintindihan ko pero hindi ko kinukonsente. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagpili sa kwento ko. Salamat din sa mga tagapakinig ng Barangay LS na nagtiyagang makinig sa storya namin ni Victor. Sana'y kinapulutan nila ng aral ang nilahad ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kabarangay forever, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! May mga tao na binibiyayaan ng anak, ngunit hindi pa handang maging magulang. Meron namang hindi nagkakaroon pero sa kanila mo mahahanap ang pagmamahal ng isang tatay at nanay. Ikaw kabarangay, mabuting magulang ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Tumutuko yon sa ugali na namana ng isang anak sa kanyang magulang. Pero sa ibabahagi ko ngayong araw sa Barangay Love Stories ay gusto kong ikwento ang magkaibang ugali ng nanay at tiyuhin ko bilang magkapatid na nanggaling sa isang magulang o iisang puno. Ngunit magkaibang bunga. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sedi. 31 years old at isang OFW dito sa London, sa United Kingdom. Nagtatrabaho ako bilang isang ER nurse at nasa 6 na taon na ako rito since 2018. Sa Quezon City ako pinanganak at nagkaisip, Papa Dudut. Masasabi ko na mahirap malayo sa pamilya at mas naging challenging ang lahat noong nagkaroon ng pandemya. Pero sa tulong at awa ng Diyos ay kinakaya ko naman, Papa Dudut. Buti na lang at merong programa ninyo na napapakinggan ko online, kaya naman nalilibang ako at kahit papaano ay nababawasan ang aking kalungkutan. Tapos isang araw ay nag-decide ako magpadala ng email sa inyo na naglalaman ng aking kwento. Pero hindi lang ito tungkol sa akin at sa pamilya namin dahil malaking bahagi nito ay tungkol din sa tiyuhin ko na nagngangalang Randy. At magsisimula ang lahat taong 1993 kung kailan pinanganak ako ng nanay Mirna ko, Papa Dudut.
Ano ba yun, ate? Ha? Hala, umiiyak ang pamangkin ko. Kaya nga buhatin mo muna, patahanin mo. Nakakairita eh. Ay, sige, gusto ko yan. Katutulog ko lang, bigla na naman yan umiyak, kakainis. Tahan na, baby. Nandito na ang iyong magandang tito. Psst, tahan na. Hoy, ano ba sinasabi mo dyan? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Di ba, baby? O, di ba? Sang-ayon yung anak mo? Paano sasang-ayon, hindi yan nakakapagsalita? Ay nako, akin na nga yung anak ko. Dali, akin na. Akala ko ba ayaw mo sa anak mo? Bakit mo kinukuha sa akin? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Nahahalata ko kasi na lagi kang naiinis kay baby. Sabi mo pa nga nung isang araw, sana di mo na lang siya pinanganak. Sinong di maiinis sa batang yan? Kung makaatungal ng iyak, wagas. Natural, bata nga eh. Sanggol, baby. Para ka namang di dumaan sa pagiging iyakin. Pwede ba, wag mo akong pilosopohin? Hindi kita pinipilosopo, ate. Sinasabi ko lang yung totoo. Saka bakit ba kasi ang init ng dugo mo sa pamangkin ko? Tinatanong mo pa talaga? Tukmul tatay niyan eh. Baka paglaki niyan magmana sa damuho na yun. Walang kasalanan yung anak mo kaya wag mo sa kanya isisi yung ugali ng tatay niya. Saka sa inyong tatlo, siya yung biktima. At paano naman nangyari yon? Siyempre, nabuo siya dahil di kayo nag-ingat. Tapos sa kanya kayo magagalit. Sige, hindi na ako sa kanya magagalit kundi sa'yo na. Oh, bakit naman napunta sa akin galit mo dyan? Inaano ka ng beauty ko. Naalibadbaran talaga ako sa'yo at dyan sa kabaklaan mo. Lahat na lang talaga ng makita mo, damay sa inis mo. Nakakainis naman talaga eh. Sigurado ako na kung nabubuhay si nanay at tatay, di nila papayagan yung pagiging binabae mo. Kaso nga, wala na sila. Saka mabait kaya mga magulang natin. Kaya nga siguro sila kinuha agad sa atin. Basta, kung ayos lang sa kanila yung pagiging bakla mo, sa akin, hindi pa rin. Akala mo naman may magagawa ka para pigilan ang kabaklaan ko. Kaya nga akin yung anak ko, mahawa pa siya sa pananalita at kilos mo. O ayan. Pag umiyak yan, wag mo akong tatawagin sa labas ha. Bakit naman hindi? Makikipaglaro ako sa mga kaibigan kong babae. Magsaing ka muna at magpakulo ng tubig bago ka makipaglaro. Ate naman. Mamaya na lang. Sasampalin na talaga kita. Oo na. Magsasaing na nga at magpapakulo ng tubig. Mahal na Reyna. Sumasagot ka pa talagang bakla ka, ha? Papadudot maagang naulila sina Nanay at Tito Randy nang magkasunod na magkasakit at pumanaw ang mga magulang nila. Simula noon ay si Nanay na ang kumayod para sa kanilang magkapatid. Bali nagrenta sila ng maliit na paupahan habang nagtatrabaho sa factory ang nanay. Nung pinanganak ako ni Nanay ay 20 years old lamang siya. Wala akong tatay dahil aksidente lang daw ang pagkakabuntis sa akin. Pero hindi naman ako lumaking walang father figure dahil nandyan naman ang Tito Randy ko, Papadudot. Magkasunuran lang sila ni Nanay pero magkaibang-magkaiba ang ugali nila. Ang tiyuhin kong yon ang nag-alaga sa akin at tumayong tatay ko kaya naman mahal na mahal ko siya. Kaya lang nang tumungtong ako sa edad na 5 base na rin sa kwento niya sa akin. Nung malaki na ako ay nagkaroon ng boyfriend si Nanay. Yun yung tatay ng kapatid kong babae, Papadudot. Sa pagkakalarawan ni Tito Rito ay masungit daw ito at hindi ako tanggap. Dahil madalas din ako nitong paluin kapag bumibisita sa bahay namin. Kaya umiiyak ako ng malakas at si Tito Randy lang ang nakapagpapatahan sa akin. Mahal na mahal ako ng tiyuhin ko at ayaw niyang sinasaktan ako ng kahit na sino, Papadudot. Ate, alam mo bang sinasaktan ng boyfriend mo si Sedi? Ha? Hindi ba normal lang yon lalo matigas ulo niyang pamangkin mo? Anong normal dun? Nagkakapasa na nga yung bata.
Saka baka nakakalimutan mo, 5 taong gulang pa lang si Sedi. Hindi ko nakakalimutan yon. Ano palagay mo sa akin, Ulyanin? Parang wala ka namang pakialam sa anak mo. May pakialam ako sa kanya. At bilang nanay niya, alam ko na makulit siya. Kaya siya napapalo ng tatay-tatayan niya. Kahit na gaano pa kakulit si Sedi, hindi pa rin tama na paluin siya. Pagdidisiplina ang tawag doon, hindi mo ba alam yon? Sa bagay, wala ka nga palang anak. At kahit kailan, hindi ka naman magkakaanak. Dahil dyan sa kabaklaan mo. At ano na namang kinalaman ng kabaklaan ko rito? Malaki. Kasi nabanggit sa akin ng boyfriend ko na nasusuya raw siya sa pagmumukha mo. Ano? Nabanggit niya sa akin na ayaw niya sa mga bakla. Kaya naisip ko na paalisin ka na rito sa bahay ko. Bakit mo ko paaalisin? Nagbabayad ako ng renta rito. Alam ko pero matanda ka na. 24 ka na, di ba? Oo, ano naman ngayon? Gusto na namin magsama lalo't magkakaanak na kami. Hindi raw siya makalipat dito dahil nandito ka pa. Sandali. Ano nga ulit yun? Magkakaanak na kayo? Oo, buntis na ako at gusto na namin bumuo ng pamilya. Kaya nga lilipat na siya rito para magsasama-sama na kami. Bakit mo ko pinaalis? Di ka ba nakakaintindi? Ayaw nga niya sa mga bakla. Di ayaw ko rin sa kanya. Huwag ka nga makipagtalo. Umalis ka na lang, total matanda ka naman na eh. Huwag ka nang makipagsiksikan dito sa amin. Magkanya-kanya na tayo. Pambihira. Di ko akalain ipagpapalit mo ko sa lalaking yon, ate. Anong klaseng kapatid ka? Baka nakakalimutan mo na matagal-tagal din kitang binuhay. Simula nang namatay si nanay at tatay, nagtrabaho na ako para makakain tayo. May pambayad sa renta at iba pang gastusin sa pamamahay natin. Masama pa bang hangarin ko na lumagay sa tahimik kasama yung magiging pamilya ko? Pero pamilya mo rin naman ako. Kung ipagtabuyan mo ko, parang di mo ko kapatid. Hindi naman mawawala pagiging kapatid ko sa iyo eh. Saka hindi naman kita pinagtatabuyan. Ang sa akin lang, masikip na tayo rito. Hindi raw pinagtatabuyan, pero parang ganun na rin yun. Basta, buo na yung desisyon ko. Aalis ka na sa bahay na to. Ate naman eh. Huwag mo ako maati-ati dyan. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na mag-impake ng damit at gamit mo. Saan naman ako pupunta pag umalis ako? Di sa mga kaibigan mo. Makituloy ka muna sa kanila, lagi ka naman nandun, di ba? Tapos mag-ipon ka ng pera para makapagrenta ka. Kaya mo na yan, matanda ka na. Pati pa naman yun, ako pang pag-iisipin mo. Pero paano si Sedi? Ano paano si Sedi? Di ba? Sinasaktan nga siya ng boyfriend mo. Kawawa naman yung pamangkin ko. Hindi siya sinasaktan. Dinidisiplina lang siya. Saka huwag mo nang alalahanin si Sedi. Dahil ako pa rin naman ang nanay nun. Kung makapagsalita ka, akala mo sa matris mo lumabas yung anak ko. Masyado kang mapang-angkin. Manahimik ka nga. Papadudot kahit na anong tutol ni Tito ay pinaalis pa rin siya ni nanay sa bahay. Wala na siyang nagawa kaya nang sumunod na araw ay nag-alsa balutan na raw siya, Papadudot. Natatandaan pang araw niya na ang lakas ng iyak ko dahil ayokong iwanan niya ako. Pero pinapasok lamang ako ni nanay sa bahay at nagsara ng pinto matapos ipagtabuyan paalis ang tiyuhin ko. Isa yon sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko sa murang edad, Papadudot. Kahit na magkapatid sina nanay at Tito Randy ay kitang-kita naman ang kaibahan ng kanilang pag-uugali. Kung i-describe ko ang nanay ko ay masyado siyang matapang, taklesa at may pagkamataray. Kahit nga ako na anak niya ay madalas niyang saktan. Siguro ay dahil na rin sa kakulitan, lalo't bata pa ako noon. Pero nakarinig din ako ng hindi magagandang salita sa kanya, Papadudot. Tapos ay lagi niya akong kinakabit sa tatay ko at sa pang-iiwan nito sa amin noong araw. Kabaliktaran naman ng maaladragon niyang personality si Tito Randy. Dahil bakla ito, mahinhin itong magsalita at kumilos. At gustong gusto ko ang pagiging malumanay niya. Bagay na ayaw naman ni nanay dahil baka raw mahawa ako sa kabaklaan ng tiyuhin ko. Sa kabila ng lahat ay si Tito Randy na ang tumayong tatay ko. Kahit na hindi na siya nakatira sa bahay, dumadalaw pa rin siya doon para makita ako. Kaya nga minsan ko na ring hiniling sa mga bituin na sana, Papadudot, ay siya na lang talaga ang tunay kong tatay.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2000 nang maghiwalay ang nanay ko at kinakasama niya. Sa loob ng 2 taon na pagsasama nila ay naranasan kong abusuhin sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ng tatay-tatayan ko at katulad ni nanay ay masakit din siyang magsalita, Papa Dudut. Noong bago sila naghiwalay ay napansin ko na madalas na ang pag-aaway nila. Bukang bibig din ang nanay ko na nalulong daw ito sa bisyo ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Naging bayolente na rin po ito at maging ang kapatid kong babae ay pinagbubuhatan na rin niya ng kamay. Doon na bumalik sa bahay namin si Tito Randy matapos siyang lapitan ni nanay para humingi ng tulong na mapaalis sa pamamahay namin ang dati niyang kinakasama. Kwento sa akin ng tiyuhin ko ay umabot pa sila noon sa barangay. Noong nakatira na ulit sa bahay namin ang tiyuhin ko ay pinakamasaya ko sa lahat. Kasi pakiramdam ko ay bumalik na yung tao na totoong nagmamahal sa akin. At sa loob ng 11 years, si Tito Randy ang bumuhay sa pamilya namin sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang trabaho. Tulad ng pagwe-waiter sa beer house, makeup artist, tendera ng mga damit, pagkain at beauty products at sa uli ay parlolista. Nagtrabaho rin naman si nanay pero ayon sa tito ko ay lagi raw natatanggal sa mga pinapasukan dahil walang tiyaga at laging uma-absent. Kaya hindi talaga magawang magpahinga ng tiyuhin ko sa pagkayod lalo na at siyang nagpapaaral sa aming magkapatid, Papa Dudut. Hi, Tito! Oh, nandito ka na pala, Sedi. Kumakatito ka parang hindi mo ako nakita. Ay, hello po, Nay. Sus, si ate naman nagtampo agad. Hindi yung tampo, no? O ayan, umiinit na naman agad ulo mo. Sabayan mo na kami kumain, Sedi. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Paborito mo. Ay, sige po. Ayan, kanin. Kukuha kita ng ulam sa kaldero. Teka, Nasaan po si Grace? Tapos ang kumain, natutulog na. ang sabihin mo nag-inarte kasi ayaw ng ulam. Kaya ayun, natulog na lang. Oh, Sedi, ulam mo. Ay, salamat po. Alam mo namang hindi ko makain ng isda yun, yan pa talagang niluto mo. Ano namang masama sa niluto ko? Sarap-sarap kaya ng sinigang na bangus. Saka namimiss ko na mag-isda. Ilang araw na tayong kumakain ng processed food. Hindi na yun healthy, no? Dapat dyan sa anak mo, tinuturuan mong kumain ng masustansya. Huwag mong kinukumpara yung bunso ko sa ate niya. Sabihin mo, sinanay mo sa kapritsyo. Ay naku Randy, masyado kang madaldal. Kumain ka na lang dyan. Kakain talaga ako. Kain ka lang ng kain ha. Alam ko pagod ka sa pag-aaral. Tanda-tanda na niyang si Sedi pero binibaby mo pa rin. Sinong gusto mong bebein ko? Ikaw. Ikaw sumusobra ka na ha. Kalma. Masyado kang maingay eh. Nakakainis ka kasi. Nay, Tito Randy, wag na po kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Sorry pamangkin. Ito kasing nanay mo masyadong palengkera. Ako pa talaga yung palingkera, ikaw tong nauna. Wag na nga raw mag-away, sabi ng anak mo. Nasa harap tayo ng pagkain, di ba? Kahit na nasa harap tayo ng presidente, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ay, bahala ka na nga dyan. Si Sedi na lang kakausapin ko. Kumusta naman school mo? Okay lang po. Ay, binigay na po pala yung class card namin para sa unang semester. Gusto niyo po makita? Sige, dali. Patingin ako. Teka, kunin ko lang po sa bag. Pwede namang mamaya na lang yan. Pwede rin namang mamaya ka na lang mag-side comment dyan, ate. Kita mong excited lang yung anak mo. Masyado ka. Ay, talaga naman. Ito po tingnan niyo, Tito. Ay, panalo! Ang tataas na mga grado, walang palakol. Galing-galing naman ang pamangkin ko.
Salamat po, Tito. Tsamba lang yan. Anong tsamba ka dyan? Tingnan mo nga oh. Lahat nasa 1. Alam mo ba ibig sabihin yan sa grading system ng college? Mataas yan. Dapat lang. Sayang naman yung pagpapaaral mo dyan kay Sedi kung magiging palakol yung mga grado niyan. Hindi sayang yon, no? Matalino kaya anak mo. Malamang, mana yan sa akin. Ayaw ko na lang mag-talk. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay kung bakla ka. Mabuti pa, alis na ako. Tapos na rin naman akong kumain eh. Bahala na kayo magtsuhin dyan. Kita mo tong nanay mo. Dinamay na naman kabaklaan ko. Pagpasensyahan niyo na lang po si Nanay. Ano pa nga ba? Pero masaya pa rin ako. Kasi ang ganda ng mga grado mo, oh? Salamat po. Pinagsisikapan ko talaga mag-aral ng mabuti. Para naman hindi sayang yung mga ginagastos niyo sa akin. Hindi naman ako nanginginayang doon. Pero mabuti pa rin na mag-aral ka ng mabuti. Tandaan mo na yan lang edukasyon may ipapamana namin sa'yo. May sasalba ka niyan pagdating ng panahon. Kaya tuloy-tuloy mo na pagbutihin pag-aaral mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito. O siya, kumain ka na. Damihan mo kain. Marami akong sinaing. Papa Dudut, pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ang mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa sa amin ni Tito Randy. Siya ang inspirasyon ko at kahit na sinabi niya sa akin na sapat na ang makapagtapos ako para matulungan ko ang aming pamilya. Para sa akin ay parte na siya ng pamilyang gusto kong tulungan pagdating ng panahon. Mahal na mahal ko siya na para bang tunay na magulang kahit na hindi pareho ang trato naming magkapatid sa kanya. Hindi kasi close ang kapatid ko kay Tito Randy. Mas close ito kay nanay kaya pati ugali ng nanay namin ay namana na rin niya. May pagkamasungit siya sa amin ang tiyuhin ko, bagay na pareho na lang din naming pinagpapasensyahan noong una dahil bata pa siya. Pero habang tumatanda ay mas nakita ko na carbon copy talaga siya ni nanay sa pananalita at sa kilos. Kahit na si Tito Randy ang bumubuhay sa amin ng mga panahong yon, malimit pa rin siyang iniinsulto ni nanay, lalo na pag wala siya sa mood. Ako na lang ang nahihiya at nasasaktan kapag lumalabas na parang napakawalang utang na loob ng sarili kong ina. Sinabi na lang ng tiyuhin ko na intindihin ko ang nanay dahil baka may pinagdaraanan ng mga panahong yon. Kaya yun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Ay, Ate Mirna, lasing ka ba? Hindi nakainom lang. Nakainom lang daw, pero sa itsura mo mukhang nakarami ka. Ay, kalabaw! Nay! Ano po nangyari sa inyo? Nanay mo, hinahalikan yung sahig. Halika, tulungan mo ko para may iupo natin siya sa bangko. Sige po. Bigat mo, te. Ano ka mo? Hindi ako pabigat Sabi ko, bigat mo. O ayan, umupo ka nga muna. Yabang mo naman, porke ikaw nagpapakain sa amin at nagpapaaral sa mga anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pinagmamayabang. Meron. Kasasabi mo lang na pabigat ako. Nay, hindi po sinabi ni Tito yun. Mas paniniwalaan mo pa yung bakalang yan kesa sa akin na nanay mo? Ba't di ka naman inire niya na? Sa matres ko ikaw lumabas. Wala namang matres yung bakalang yan. Naku, pagsabihan mo yung nanay mo, Sedi. Kundi mababangasan ko na yan kahit lasing yan. Pasensya na po kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya huwag ka nang magtampo. Mabuti pa, manahimik ka na lang kaysa magsabi ka ng totoo.
Tagal-tagal ko ng bakla, hanggang ngayon issue pa rin sa'yo. Hirap sa'yo. Tagal-tagal mo nang ang bakla. Na-o-offend ka pa. Sinong di ma-offend? Sige nga. Masyado ka lang balat sibuyas. Nay, tito, wag na po kayo mag-away. Yan kasing nanay mo. Akala mo kung sino magsalita. Pasensya na po ulit. Nay, bakit ba kayo nag-inom? Gusto ko lang naman maglibang-libang. Masama ba yun? Hindi masama kung gusto mo lang maglibang-libang. Pero masama sa atay yung alak na iniinom mo. Baka akala mo hindi namin napapansin na lagi ka nalang umiinom, ate ha? Naano ka ba ng atay ko? Saka doktor ka ba? Para sabihing masama yung pag-inom ko? Hindi, pero yung kakilala ko, kamamatay lang naman sa kanser sa atay dahil dating manginginom yon. Hindi pa ako mamamatay. Masamang damo to. Hala siya. Concern lang naman sa'yo si tito, kaya kanya pinagsasabihan. Ako rin, concern sa inyo. At ayoko na may mangyaring masama sa inyo. Ayos lang ako, pati yung atay ko. Kaya huwag kayong masyadong pakialamero. Ngayon na nga lang ako nag-i-enjoy kasamang mga kaibigan ko. Kokontrahin nyo pa? Baka nakakalimutan nyo. Hindi ko to nagawa nung araw dahil maaga akong nagtrabaho at pinanganak kita, Sedi. Isisisi mo na naman sa amin yung kaharutan mo. Ay talaga, sinong sisisihin ko kung hindi kayo? Ewan ko sa'yo, ate. Mabuti pa matulog ka na para may masmasan ka. Ayoko matulog! Gusto ko pang uminom! Nasa bahay na po kayo, wala na kayo sa inuman. Basta! Gusto ko pang uminom! Hinahanap pa ng katawan ko ang alak. Mukhang nasiraan na tong nanay mo. Ay, sinabi niyo pa. Papa Dudut, sobrang dismayado na ako sa pinapagawa ng nanay ko sa buhay niya ng mga panahong yon. At napadalas pa nga ang mga pag-inom at paglabas niya kasama ang mga kaibigan niya. Siyempre hindi namin mapigilang mag-alala sa kanya dahil kilala namin siya na bigay todo sa pag-inom. At ang paulit-ulit niyang kinakatuwiran ay in-enjoy lang naman niya ang mga bagay na hindi niya raw nagawa noong dalaga pa siya. Lagi niyang sinasabi na mas marami pa sana siyang bagay na nagawa kung hindi siya nabuntis sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng matinding kalungkutan lalo na at ako na naman ang sinisisi niya kung bakit maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Nandun yung muli akong nalugmok dahil akala ko ay masasanay na lamang ako sa mga panunumbat niya sa akin. Pero laging sinasabi ni Tito Randy na wala akong kasalanan. At kung may dapat sisihin dito ay walang iba kundi ang nanay at ang tatay ko. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin mapigilang madismaya sa mismong sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 4 na taon at nakapagtapos ako sa kurso kong nursing noong 2014. Ginamit ko ang mga nalalabing buwan ng parehong taon na yon para mag-review sa pagkuha ng lisensya. Noong sumunod na taon ay nag-exam ako at nakapasa kaya naging ganap na akong nurse. Nagporsige talaga ako para makapag-apply sa mga ospital dito sa lugar namin. At kahit inabot ng 5 buwan ay nagbunga pa rin naman ang pagsisikap at pagtsatsaga ko. Proud na proud sa akin si Tito Randy dahil natupad na raw ang matagal niyang pangarap para sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Alam niya kasi, Papa Dudut, na mahalaga ang edukasyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin hanggang matanim yon sa isip ko. Kaya nakapagtapos ako. Sa pagpapatuloy ng panibago kong pakikipagsapalaran sa buhay bilang empleyado, ay masasabi kong hindi pala ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Lalo na sa propesyon ko bilang isang nurse na hindi na nga kataasan ng sweldo pero doble naman ang pagod. Tapos pag uwi ko sa bahay ay hindi rin ako
makapagpahinga dahil sa bunganga ng nanay ko. Ito lang? Ito lang mabibigay mo sa akin? Opo, Nay. Sorry po Yan lang po kasi ang sinweldo ko. Ano mabibili nitong kakarampot na sweldo mo, Aber? Alam mo naman na nagtataasan ng mga bilihin ngayon tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin? Alam ko naman po yun. Pero yan lang po kasi talaga yung kabuuan ng sweldo ko eh. Maniwala ako sa'yo. Baka nagsisinungaling ka lang dyan ha? Baka meron pa dyan. Pinagtataguan mo lang ako. Bakit ko naman po gagawin yun? Baka nagmana ka dun sa ugali ng tsuhin mong bakla. Oh, bakit nasali na naman ang kabaklaan ko dyan, ate? Tito, nandyan po pala kayo. Oo, kagagaling ko lang sa banyo. Tapos narinig ko na agad yung bunganga ng nanay mo. Naghugas ka ba ng kamay mo? Aba oo naman. Baka nga mas marumi pa yung bibig mo kaysa sa kamay ko Talaga naman? Ano na naman ba kasing problema mo? Bakit pinagagalitan mo na naman si Sedi? Sinong di magagalit? Tignan mo nga kung magkano lang tong sweldo na binigay niyang magaling mong pamangkin sa akin. Oh, bakit di ka nalang magpasalamat na may binigay siya sa'yo? Pasasalamatan mo ba yung kakarampot na yan? Yan na po talaga yung kabuuan ng sweldo ko. Di ako naniniwala sa'yo. At bakit hindi ka maniniwala? Siyempre, baka may tinatago pa yung pamangkin mo. Kung meron man, karapatan na niya yun. Dahil pinaghirapan niyang kitain yung sweldo niya. Hirap kaya ng trabaho ni Sedi, tapos napaka-reklamador mo pa. Ako pa talaga ang reklamador? Alam nga namang ako, ate. May karapatan naman ako magreklamo kasi ako yung nahihirapang mag-budget. Marami pa tayong pinagkakagastusan. Baka lang akala nyo wala. Alam naman po naming marami. Pero sana maintindihan nyo na hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko bilang nurse. Kung bakit kasi yan pa yung kursong kinuha mo noon sa kolehiyo, mababa naman pala magiging sweldo mo. Kahit kailan mahina ka talaga. Ay, Ate Mirna. Parang di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo sa anak mo, ha? At bakit? Nakuha mo pa talaga magtanong. Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, palagay mo sa akin, bingi? Hindi, pero sariling anak mo, pinagsasalitaan mo ng ganyan? Kung ikaw kaya pumalit sa posisyon ni Sedi, ikaw mag-nurse doon para malaman mo na hindi madali ginagawa niya. Tapos ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan sa anak mo? Wala namang mali sa sinabi ko. Kung nasaktan si Sedi, problema niya na yon. Saka ayaw mo nun, alam niyang pamangkin mo na hindi maganda yung trabaho niya. Nasa kanya na lang yun kung maghahanap siya ng ibang trabaho, yung mas malaki ang sweldo. Mag-abroad ka kaya, Sedi? Po? Doon ka mag-nurse. Wag dito sa atin. Sigurado tiba-tiba suswelduhin mo doon. Baka nakakalimutan mo nagsisimula pala magtrabaho si Sedi. Hayaan mo muna siya. Huwag kang masyadong madera dyan. Hindi naman tayo nagugutuman May trabaho ako, kaya makakapag-ambag din ako. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo, kulang pa yan sa pamamakla mo. Nay, tumigil na nga po kayo. Sumusobra na po kayo At bakit? Totoo naman ang sinabi ko Totoo man o hindi, matuto naman po kayo mahiya kay Tito Randy. Kung makapagsalita kayo sa kanya, parang hindi niya tayo binuhay at sinuportahan ng mahabang panahon na. Ipapaalala ko lang sa inyo na siya ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko. Lagi tayong iniisip at inuuna ni Tito. Tapos wala na kayong ibang sinabi sa kanya kundi pang iinsulto at masasakit na salita. Matuto naman po kayong mahiya, Nay. Hindi maganda yung ugali niyo. Papadudot na tameme sina nanay at Tito Randy dahil sa mga sinabi ko. In my defense ay hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil matagal ko rin namang kinimkim na huwag masagot ng ganon ng nanay ko. Pero sumobra na siya ng mga panahong yon, Papadudot. Naawa na ako sa tiyuhin ko dahil lagi na lang niyang iniinsulto. At napapagod na rin ako sa tuwing nagtatalo sila na akala mo mga bata pa. Sa kabila ng lahat ay alam ko naman na walang perpektong pamilya. Lahat ay may kapintasan. Lahat may kakulangan. Maswerte na lamang ako dahil may isa akong Tito Randy na handang magtanggol sa akin
sa nanay ko. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga ng isang magulang na hindi nabigay ng sapat sa akin ng nanay ko dahil na rin sa ugali niya. Kaya nga nakaya kong magpatuloy sa buhay dahil nasa tabi ko ang tiyuhin ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Tito Randy dahil pinalakas niya ang loob ko sa mga panahon na nalulugmok ako. Pero habang nagtatagal ako sa trabaho, unti-unti kong na-realize na siguro'y tama nga si nanay. Mas may future ako kung sa ibang bansa ako magtatrabaho. Pero hindi pa ako desidido na mga panahong yon dahil nga natatakot pa rin ako sa mga posibleng mangyari, Papa Dudut. Marami akong what if sa buhay. What if mabigo ako sa pag-iibang bansa ko? What if may mangyari sa akin doon habang malayo sa pamilya ko, vice versa? Lahat ng yon ay kinuwento ko kay Tito at pinayuhan niya ako na nagpalakas ng loob ko. Sa huli, tinulungan niya rin akong mag-asikaso ng requirements para makalipad ako papunta ng London. Kaya lang noong sumunod na taong 2017 ay na-stroke ang pinakamamahal kong tiyuhin, Papa Dudut. Kumusta na yung pag-aasikaso mo ng requirements? Okay naman po pero parang ayoko na pong umalis. Ha? Bakit naman? Gusto ko kayong alagaan eh. Paano ko yun magagawa kung aalis ako? Pero sayang naman yung oportunidad. Ayos lang naman ako. Kalahati lang naman ng katawan ko yung paralisado. Tingnan mo, nakakapagsalita pa ako. Nagagalaw ko pa yung kaliwa kong kamay. Oo nga po, pero ayoko pa rin. Gusto ko kayong alagaan katulad ng pag-aalaga niyo sa akin nung bata ako. Sa totoo lang, ayaw din naman talaga kitang umalis. Baka pag wala ka na rito, mas mahirapan ako. Alam mo namang hindi ko mahinga ng tulong ang nanay at kapatid mo, di ba? Kaya nga po mas lalo ko kayong ayaw iwanan. Ngayon pa na may sakit kayo. Pero baka magalit sa'yo yung nanay mo. Gustong gusto pa naman nun na mag-abroad ka. Kakausapin ko na lang po si nanay. Tsaka kung tutuusin, may maayos naman akong trabaho dito sa atin eh. Pagtsatsagaan ko na lang po muna yon, tapos maghahanap na lang ako ng sideline. Kakayanin mo ba? Umaabot nga ng 12 oras yung duty mo sa ospital. Minsan, lagpas pa. Kaya wala ka ng maayos na tulog. Ayos lang naman po ako. Alagaan mo pa rin ang sarili mo. Mahirap na yung ikaw ang sunod na magkasakit. Paano kita maaalagaan? Baldado na ako. Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yun. Malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Sa ngayon, importante po na magpalakas kayo. Hindi ako sanay na makita kayong ganyan eh. Hindi rin naman ako sanay na nakaratay lang sa higaan. Kaso, anong magagawa ko? Ay, natatakot ako na baka hanggang dito na lang yung buhay ko. Ayoko pang mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay. Sana nga, ganun lang kadali sabihin yun. Pero, nararamdaman kong nangihina na yung katawan ko. Natatakot ako na baka isang araw hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi po mangyayari yan. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana gumaling na kayo. Ayoko pa kayo mawala kaya sana lumaban pa po kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling sumuko Saka gusto ko pa kayong makasama hanggang pagtanda ko. Ikaw, yung kapatid mo, saka yung nanay nyo na kahit lagi kaming nag-aaway, mahal na mahal ko pa rin. Siyempre, kapatid ko yun Mahal na mahal din po namin kayo, Tito. Salamat kung ganun. Ay,
Na-realize ko na napakaswerte ko dahil kahit di ako biniyayaan ng sariling anak, meron naman akong mabait na pamangkin sa katauhan mo, Sedi. Sana huwag kang magbago ng ugali kahit na lumipas ang mahabang panahon at hindi mo na ako kasama. Opo, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Pero sana, kahit na lumipas ang mahabang panahon, kasama pa rin namin kayo. Gusto ko rin naman yan. Kaso, hindi ko hawak ang buhay ko. Pero, ayoko naman malungkot kayo. Lalong-lalo ka na. Sakaling mangyari yung di natin inaasahan. Gusto ko magpatuloy ka pa rin sa buhay. Tuparin mo pa rin yung pangarap mo. Mas magiging masaya ako pag ginawa mo yun. Kaya mangako ka. Mangako ka sa akin. Pangako po, gagawin ko lahat ng mga sinabi nyo. Mabuti kung ganun. Lagi mong tandaan na pinagmamalaki kita, Sedi. Papa Dudut, noong taong ding yon ay nagsuffer sa pangalawang stroke niya si Tito Randy. Doon na nga siya tuluyang naging lantang gulay at isang gabi makalipas ang 2 linggo. Mula nang ma-stroke siya ulit ay hindi na nagising pa mula sa pagkakatulog ang pinakamamahal kong tiyuhin. Ang sakit. Sobrang sakit na iwanan niya dahil pakiramdam ko ay napakabilis ng mga pangyayari. Yun bang tipong hindi ko pa na ibabalik sa kanyang lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin at sa pamilya namin. Tapos ay binawi agad siya sa amin. Ang unfair lang, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay lagi ko na lang iniisip ang mga masasaya at mabubuting bagay at sitwasyon na kasama ko ang tito ko noong nabubuhay pa lamang siya. Pag ginagawa ko yon ay nagkakaroon ako ng lakas para makapagpatuloy. Kaya nga noong sumunod na taon ng 2018 ay tinuloy ko ang plano kong pagpunta sa London para mag-OFW. Mahal na mahal ko ang Tito Randy ko, Papa Dudut, at alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon ay pinagmamalaki niya ako tulad ng palagi niyang sinasabi sa akin. Malungkot na maaga siyang kinuha sa piling namin pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Sa ilang taon na ibinigay niya para makasama namin ang pinakamamahal kong tito. Hinding-hindi ko siya makakalimutan at palagi siyang laman ng puso ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. Malaking bagay po sa akin na mapakinggan sa Barangay Love Stories ang sarili kong storya. God bless po and more power sa inyo dyan sa Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Sedi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.